Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. At ang lagi po nating sinasabi, ano po, ang rabay po hindi nagkukulang sa pagbibigay po niya ng aral. Kaya kung may pagkukulang man po sa ating pananampalataya, tayo na po yung masisisi. Ano po? At kung kayo po yung nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Now, narito pa rin po tayo sa bansang Maryland. Oh, I'm sorry. Sa state of Maryland. At tayo po muli ay matuto sa aral at nawa, kung maapakan man po ang ating mga paa, sabihin po natin na outs at wag po tayong magtampo doon sa nangangaral. Dahil ang lagi po nating sinasabi, ito hindi aral ng nangangaral, kundi ito ibinigay lang sa kanya para ipangaral. Hallelujah. Now, mga kapatid, alam po ninyo, ang rabay ay nagbibigay ng aral sa atin para matuto. And hoping and praying, ano po, sa mga aral na naririnig natin, sana nadadagdagan yung ating pananampalataya. At higit sa lahat, may natututunan tayo sa buhay. Ano po? At nawa, maalala natin ang mga aral na ito. Lalo na po kung tayo po nasa mga bagabag sa buhay at may mga nararamdamang mga suliranin. Now, ang pamagat po ng aral ay, what is your excuse? Ano ang iyong dahilan? Now, hindi ko alam kung bakit ganito ang aral ng rabay. Pero, alam po ninyo, kung ito man po ay aral ng rabay para sa atin, ano po, siguro, kailangan nating marinig. Excuse. Now, ano pong ibig sabihin ng excuse o dahilan? Now, ayon sa ating pagbibigay ng kahulugan, ang ibig pong sabihin ng excuse ay ang dahilan o mga bagay na ating sinasalita o mga bagay na ating idinadahilan para hindi mangyari yung isang kwento o para hindi maganap yung gawain. O parang ito yung ating nagiging anong tawag dito? Kwento para hindi natin gawin yung isang bagay. Ito yung punto na tayo po ay umaayaw doon sa ipinapagawa sa atin o naghahanap tayo ng rason para hindi mangyari yung isang bagay o hindi natin magawa. Now, ano kaya ang dahilan ng rabay? Bakit ganito ang kanyang sinalita? Meron kaya sa atin ang makakaunawa sa salitang itong ibibigay ng rabay para sa ating ikatututo at higit sa lahat, gisingin ang ating pananampalataya. Now, alam po natin na nung panahon po ng rabay, nagbigay po siya ng maraming mga aral. At karamihan po sa mga aral natin dito ngayon ay magmumula po sa tinatawag nating bagong tipan. Sa panahon ng kanyang inaaralan, ang kanyang mga lingkod at nung panahon po na siya nangangaral sa pagdating sa paghahari ng Ama. At ganito po natin sisimulan ang kwento. Dahil ang panahon po ng rabay ay parang panahon natin. Kapag tayo po ay nangangaral sa mga kapatiran, sa mga bagay na dapat nilang gawin, o mga pagpapala na dapat na mangyari sa atin, o gawain na pinapagawa sa atin, ito'y inaantig tayo ng rabay para gawin sana yung pinapagawa sa atin. Para matuto tayo sa mga aral at gawin natin ang kanyang kalooban. Pero may mga pagkakataon na tayo yung gumagawa ng kwento para hindi mangyari yung kagustuhan ng rabay o tayo yung umiiwas doon sa ipinapagawa sa atin. And I pray sa aral po ng rabay, may matuto tayo na kung tayo po'y tinatawag ng rabay, sana po tayo po'y makatugon ng ayon sa pagpapalang ibinigay niya sa atin. Simulan po natin ang kwento dito po sa aklat ng Lucas. Uulitin po natin tabi-tabi po. Ang mapaka ng paa ay wag po sanang magalit. Hallelujah. Now dito po sa aklat ng Lucas, ganito po sinimulan ng rabay ang kanyang kwento. Aklat ng Lucas chapter 14. Ayan. Lucas chapter 14, simulan natin dito sa verse 15. Ayan.
Ito ay kwentong talinghaga ng rabay. Sabi niya dito sa verse 15, verse 16. Simulan ko sa verse 16. Datapwat sinabi ng rabay sa kanila, ano po? May isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Anong sabi niya? Ang kwento ng rabay ay tungkol sa isang handaan. Mayroong isang naghanda ng malaking handaan at marami siyang inanyayahan. Now, ito ba'y katulad sa ating panahon? Yes. Parang sa ating pangangaral. Nagbigay ang rabay ng aral. Marami siyang inanyayahan. Pero ilan bang tumugon sa anyaya? 12. I'm hoping and praying sa mga susunod na araw may mga magkusa na makarinig sa aral. Dahil ito'y paanyaya para sa kanila. At I pray na sa atin na 12 na nakikinig ngayon kasama ng inyong mga kapatiran sa tabi ninyo, ito'y handaan na tayo yung inaanyayahan. Para matuto. Para magbago sa buhay. Para gawin yung kwento ng rabay. At kung may gawain siyang ibinibigay sa atin, tayo sana'y tumugon. Pabor doon sa hinihingi ng rabay, hindi tayo gagawa ng dahilan o kwento para iwasan yung pagpapalang ibibigay sana sa atin. Kayo rin ang kayo rin ang makakatugon sana. Na kapag ang rabay ay nagtawag, ito'y pagpapala. Ang tanong, kasama kaya tayo sa kwento? Katulad ng kwento ng rabay? Ito po sabi niya, verse 17, at sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin kanino? Sa mga inanyayahan. Anong sabi niya sa mga inanyayahan? Magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nakahanda na. Ayan. Kayong mga tinawag, nakahanda na. Yung handaan. Ayan. Parang ganito rin sa ating panahon, nakahanda na yung aral, nakahanda na yung mga pangako, nakahanda na yung pagpapala. Ang tanong, sa mga inanyayahan at tatanggap ng pagpapala, may magtataas kaya ng kamay at magsasabing gusto nila yung ibibigay ng rabay? Etong sabi sa verse 18, at silang lahat, meaning ang mga tinawag, na parang iisa-isa ay nagpasimulang magbigay ng excuse. Ouch. Sabi niya, lahat sila na inanyayahan ay unti-unting nagbigay ng excuse. Nagbigay sila ng dahilan. Ouch. Now, tayo kayang na nakikinig. Meron din kaya tayong excuse kapag may mababanggit sa atin na aral na patungkol sa atin? Tayo din kaya magbibigay ng mga excuse. Ito, tuloy natin ang pagbasa. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis. At tignan, ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Anong kwento ng isa? Ako'y may bukid. Now, sa ating panahon, dahil bihira na sa atin yung nagfa-farm o nagsasaka, sabi natin, ako'y may negosyo. Ayan. Ako'y may trabaho. Ayan. Walang katulad dito. Kumaga, walang pinag-iba ito doon sa bukid dahil ito'y pinagkukuhanan ng makakain. So, ito'y pwede nating sabihin na, ako'y may trabaho, hindi ako pwede. Ako'y may negosyo, hindi ako pwede. Ako'y may commitment, hindi ako pwede. Ayan. So, sabi niya rito, yung isa, sabi niya, ako'y may bukid, hindi ako pwede. Ako'y may trabaho, hindi ako pwede. Now, mga kapatid ko, alam nyo, sa panahon natin, bihira kapag tayo po nakakarinig ng aral. Once a week, kumbaga. Yung iba sa atin, may dahilan pa para hindi makarinig ng aral. Pero I pray na sa aral ng rabay ngayon, alam nyo, naiisip ng rabay yung mga ginagawa natin. Mga nakiisip, nakikita ng rabay yung ginagawa po natin. At sana hindi tayo makuhanan ng kwento na tayo yung kasama sa kwento na nagbibigay ng dahilan. Pangalawa, verse 19, at sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paruroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Ayan.
Another dahilan para hindi siya makarating sa handaan. Now, sinong gumagawa ng dahilan? Yung mga inanyayahan. Sa ating panahon, sinong gumagawa ng dahilan? Tayo. Naghahanap tayo ng dahilan para hindi mangyari yung kwento. Naghahanap tayo ng dahilan para hindi natin gawin yung aral na naririnig natin. Naghahanap tayo ng kwento para hindi matupad sa atin yung narinig natin. O sometimes, gumagawa na lang tayo ng kwento para makaiwas. O may mga bagay na hindi natin maiwanan para iwasan yung kwento na hindi mangyari. Verse 19, verse 20, at sinabi ng iba, bago akong kasal at kaya nga hindi ako makaparuroon. Bagong kasal, meaning, anong idinadahilan natin sa iba? Ang pamilya po natin, hindi ako pwede sa asawa ko kasi walang, wala silang kasama. Yung mga anak ko, alam nyo, anong taon ba ako na-ordinan, darling? Na-ordinahan ako bilang pastor noong 1998. I was barely 26 pa lang po ako noon. Alam niyo, hindi ko alam kung ano yung hinihiling sa akin ni Elder Ben, bakit niya ako ordinahan. Pero iisa po ang pumasok sa puso ko nung ordinahan ako ni Elder Ben at age of 26. May dahilan. Hindi ko alam yung responsibilidad, po. Pero alam ko may dahilan. Dahil hindi isa sa puso ng rabay kay Elder Ben yung pag-uordin na pastor kung walang dahilan. Wala akong alam sa kwento. Hindi ko inisip yung responsibilidad ko sa asawa ko, hindi ko inisip yung responsibilidad ko sa mga anak ko, kundi ang inisip ko, ang iniisip ko, tinawag ako bilang maging pastor. That's it. Ano po? May pagkakataon na kung tayo po'y tinatawag ng Ama, sana, hindi tayo maging kasama sa kwento na marami tayong excuse. Yung mga excuse po dito tungkol sa kanilang sinasakang lupa, tungkol sa mga biniling mga hayop o pag-aari, tungkol sa pamilya. Alam po ninyo ang sinabi dito sa verse 21, sana huwag mangyari Padre, forbid. Sabi niya sa verse 21, at dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang amo, na magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga bulag at ang mga pilay. Anong ibig sabihin noon? Yung mga inanyayahan, yung mga tinawag, ay hindi ka dapat sa pagkakatawag. Padre, forbid, wag sana At kanino ibinigay yung imbitasyon? Sa mga hindi umaasa na sila'y tatawagin. Yung mga tinawag na pinili ng una na binigyan ng imbitasyon, alam nyo, yung mga piniling binigyan ng imbitasyon, special sila Alam nyo kung bakit? Parang sa kasalan. Iba yung may imbitasyon at iba yung tinawag lang sa salita. Yung may imbitasyon, special sila doon sa naghahanda. Doon sa mga tinawag lang, naalala lang sila nung panahon na ng handaan. Bakit? Baka maaaring kulang yung dumating na bisita, kaya dapat maubos yung handa. Ganito yung kwento. Walang dumating sa mga inanyayahan, so sayang yung handaan. Nagpagod yung may-ari, naggastos, pero walang dumating na bisita. Kaya sabi niya, puntahan mo, sabi niya, lahat ng makita mo, sabi niya, dito sa verse 23, at verse 22, at sinabi ng alipin sa amo, nagawa na ang ipinag-uutos mo, amo, gayon may maluwag pa rin. Maluwag pa rin yung handaan. At sinabi ng amo sa verse 23, at sinabi ng amo sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran. Pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking daan. Sabi, pilitin mo. Lahat ng makita mo, pilitin mo.
Pero yung mga inanyayahan, pinilit ba sila? No, bakit? Kasi may imbitasyon na sila eh. Ha? May imbitasyon, kumbaga ini-expect na ng mga imbitado yung araw at lugar na pupuntahan, pero hindi sila pumunta kaya hindi na sila pinilit. Meaning, bago pa man mangyari, nagawa na yung kanilang kapusuan na hindi pumunta. Pero yung mga tinawag, at that moment, sa pilitin mo. Ipaunawa mo sa kanila na may nakahandang pagpapala para sa kanila. Pilitin mo. Ha? So yung handaan pagpapala para sa mga inimbita na hindi karapat dapat kanino ibinigay, ibinigay sa iba. Father, ya forbid. Ano po? Itong lagi natin sinasabi mga kapatid, Father, ya forbid. Alam nyo kapag nagsasalita ako ng Father, ya forbid, natatakot ako na mangyari sa atin yung nangyari sa mga nauna. Na narinig nila yung kwento, ito'y ipinagwalang bahala. Huwag naman sana Dahil kung hindi tayo karapat-dapat sa pagkakatawag, kung hindi tayo karapat-dapat sa pagkakarinig ng aral, kanino ibibigay? Ibibigay sa iba. Ha? Kaya anong sabi niya dito? Ha? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Wala sa mga inanyayahan ay makakatikim ng pagpapala. No, imagine ninyo na tayo ay naimbitahan sa asemblya ng Ama. Nabautismuhan, Kung tayo nabautismuhan, expected na tayo ay dapat makarinig ng aral. Nabautismuhan, expected na tayo po ay gaganap sa kalooban ng Ama. Tayo po'y tinawag, expected na tayo po'y sasagot sa gawain. Bakit? Ini-expect mo eh. Pero yung expectations mo at dumating, pero nang dumating yung hinihintay mong expectations, anong sinabi mo? Hindi mo magagawa. Anong gagawin ng Ama? Ibibigay sa iba. Ha? Now, alam nyo, itong pinaka masakit na sinabi dito sa verse 25. At nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya lumangin sa kanila at sa kanila ay sinabi. Nang dumating yung mga pinilit, nang dumating yung mga tinawag, ito ang sinabi ng Ama sa mga hindi nagpapilit at sa mga hindi dumating. Verse 26. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sa lahat ng mga may kondisyon, sa lahat ng mga may dahilan, sa lahat ng mga may excuse, anong sabi ng rabbi? Kapag sila'y tinawag at sila'y may excuse, anong sabi? Sila'y hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Now, hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin kung ako po'y tumanggi doon sa ibinigay na pagpapala ng Ama. Baka hanggang ngayon, baka nasa Pilipinas pa ako, Baka ngayon, wala tayong naipatayo na Asamblea of Yahweh El-Elyon. Hindi sana nangyari yung kwento ng ating asamblea, Hindi sana tayo nagkakilala. So yung pagpapala ay hindi ko sana nakita kung ako'y umayaw ng panahon na ako po'y tinawag. Now sa ating panahon, ang lagi po nating sinasabi, ang pagkakataon ay binibigay sa atin, sometimes minsan lang. What if kung hindi na maulit? Yun ang nakakatakot. Dahil sabi dito sa verse 24, sa mga inanyayahan, walang makakatikim ng aking handaan. Father, ya forbid. Wag naman sana. Sa atin na nakakaunawa sa salita. Sa atin na binibigyan ng aral. Pero kung minsan, ang dami nating rason para hindi makarinig sa aral. Sa atin na nakakaunawa sa mga pista ng Ama. Ang dami nating mga dahilan para hindi pumunta. Sa atin, na may mga bahay-sambahan na malapit sa atin, ang dami nating rason para hindi pumunta. Inilalapit na ng Ama sa atin ang bahay-sambahan pero ayaw pa nating pumunta. Inilalapit, kumbaga ay ang aral ng Ama
ay ibinibigay sa atin libre. Pero kung minsan ayaw pa nating makinig, anong gusto natin mangyari sa buhay natin? Mayroon tayong pananampalataya pero hindi natin ini-exercise ang ating pananampalataya. Para ke? At mayroon pa tayong pananampalataya. Anong yung dahilan? Ikaw makakasagot, kapatid. Ano po? Now, dagdag na kwento. Sabi ko nga sa inyo, Father ya forbid. Roma, chapter 1. Sana nga, ano po, ay huwag mangyari sa atin nang sinabi ng rabbi sa mga inanyayahan na hindi makakatikim ng handa. Sa atin na tinatawag para tumugon sa kanyang salita, sa kanyang mga bilin na sa kanyang kalooban. Pag hindi tayo sumagot at hindi tayo nakatugon, anong hindi bibigay sa atin? Buhay na walang hanggan. Yun po yung magiging kapalit ng handaan. Yung pagpapalang buhay na walang hanggan ay hindi ibibigay sa atin. Bakit? Dahil hindi tayo tumugon nang tayo po'y tinawag. Nang nakarinig po tayo ng aral kung anong gagawin natin sa ating buhay, ganapin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang kautusan, narinig lang ng ating kaliwang tenga, lumabas sa kanan. O narinig sa kanan, lumabas sa kaliwa. Para ano pat may pananampalataya. Ano yung ating dahilan? Marami tayong excuse. At alam nyo kung anong unang excuse po natin? Pamilya. Asawa, mga anak, susunod doon, trabaho. Panahon. Inisip natin, wala tayong panahon. Pero hindi ba natin alam ang kwento? Na si Amang Yahweh ang nagbibigay ng panahon sa atin. Ang buhay natin dito sa lupa ay kailan lamang? Paggising lang natin sa umaga. Hanggang sa pagpikit ng ating mga mata sa hapon. Ganun lang po yung buhay natin. Pag ginising tayo ng umaga, mapalad po tayo kung tayo ay magtatagal hanggang bago lumubog ang araw. Ganun po yung buhay lang natin. Bakit hindi ipinangako kahit kanino ang bukas? Kaya kung tayo po ay may pagkakataon na gawin ang kalooban ng Ama at tinawag po tayo, i-grab po natin ang opportunity. Bakit? Dahil ang pagkakataon ay baka hindi na maulit. Father ya forbid. Ano po? Father ya forbid. Roma chapter 1 verse 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin, ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at kadakilaan upang sila'y walang madahilan. Anong sabi? Ipinapakita daw ng Ama ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang mga gawa, upang tayo po'y manalig at manampalataya. Para ano? Upang wala tayong excuse. Now, tayo ay hindi bago. Naririnig natin yung mga patutuo ng mga kapatiran po natin. Tayo mismo nagpatunay sa ating sarili. Kung minsan, tayo pa yung nagpatutuo ng mga bagay na nangyari sa atin. Bakit natin pinapatutuo? Para patunayan natin sa ating sarili na may silbi ang ating pananampalataya. Totoo si Amang Yahweh. Pero bakit tayo na nagpapatutuo kung minsan may hinihiling sa atin ang ating ama at ang ating rabbi, hindi naman natin ginagawa? Bakit? Kasi ang dami nating quick excuse. Ang dami nating dahilan. Para kipa at tayo po'y nagpapatutuo sa ating pananampalataya kung tayo may dahilan sa kwento. Nananampalataya ba tayo na may buhay na walang hanggan? Then, anong ginagawa natin kapag tayo po'y tinawag? Pag narinig natin ang salita ng Ama, anong ginagawa po natin? Bakit hindi natin masunod? Nananampalataya ba tayo na tayo po'y pinili bilang lingkod ng rabbi, natatanggap ng buhay na walang hanggan balang araw? Na maalala niyo ang kwento ng nasusulat, sabi niya, kayo ba'y naniniwala na totoo si Amang Yahweh? Yes. Anong sabi po ni Santiago yatang sumulat noon? Tama, sabi ni Santiago. Pero alam nyo din ba na naniniwala din ang demonyo na totoo si Amang Yahweh? Anong po pagkakaiba natin doon sa demonyo? Alam ng demonyo na totoo si Amang Yahweh. Alam ng demonyo ang kanyang kapangyarihan. Alam ng demonyo na sa isang pitik lamang ni Amang Yahweh ay pwede silang maglaho at instant.
Now, alam din ba natin, ang buhay natin ay pwedeng kunin ng mangyawi? Yes! Pero anong pagkakaiba po natin sa demonyo? Ang demonyo ay may takot at nanginginig. Tayo, nararamdaman ba natin yung takot at panginginig kapag hindi natin ginawa ang kalooban ng mangyawi? Wala po. Wala tayong takot. Wala rin tayong panginginig. Ano po? Alam niyo po, hindi natin alam kung kailan natin pwedeng sabihin sa ating sarili na totoong tayo na nananampalataya. Dahil until then, ano po? Hanggat hindi natin sinasabi sa ating sarili na true and true yung pananampalataya po natin, lagi po tayong maghahanap ng excuse para hindi gawin ng isang bagay. Ano po? Bakit? May balakid sa atin. Ang inaalala natin, alin? Ulitin ko ang sinabi ng Rabbi, verse 26 sa Lucas. Ang pumaparoon sa Rabbi na hindi itinatakwil ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga pag-aari, ang kanilang mga naipundar, alang-alang sa Rabbi, ay hindi karapat-dapat na tawaging lingkod. Yun ang mga excuse natin. Kaya until then, hindi pa po tayo karapat-dapat. Hindi pa po tayo karapat-dapat dahil kapag hiniling ng Rabbi, ano po, yung isang bagay sa atin, meron tayong mahahanap na dahilan, hindi pa tayo karapat-dapat. Ano po? Padre hoping and praying na matuto po tayo sa aral. Kaya sabi niya rito, sa verse 20 ng Roma, ipinapakita ng Ama, sabi niya, ang kanyang kadakilaan sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga nilikha. Bakit? Upang sila ay walang excuse. Verse 21, sapagat kahit kilala nila ang Elohim, siya'y hindi nililiwalhati nilang tulad sa Elohim ni pinasasalamatan man. Padre, forbid, wag naman sana tayong itong binapatungkulan. Dahil, bagamat alam daw ng sangkatauhan na totoo si Amang Yahweh, pero hindi nila pinasasalamatan o niluluwalhati daw si Amang Yahweh bilang isang Elohim. Narito na yung sinasabi natin, takot at panginginig. Maalala natin ang sinabi ni Haring Solomon, chapter 8, verse 11. Puntahan natin si Haring Solomon sa kanyang Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 8, verse 11. Ito ang sabi. Kaya tayo ay patuloy sa paghahanap ng excuse. Anong sinabi ko na? Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Ito, alam nyo, kapag tayo po'y gumagawa ng pagsalangsang at hindi tumutugon sa tawag sa atin, ito yung naalala kong verse. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Alam po nyo kung anong sabi dito? Makikita natin na wala rito yung takot at panginginig. Bakit? Ito ang sabi niya sa 8:11. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nangalalagat sa paggawa ng kasamaan. Alam niyo po ba kung bakit natakot yung mga lingkod nung panahon ng mga apostol? Alam niyo kung bakit? Dahil nakita nila kung paano namatay si Hananaya sa si Safira. Maalala niyo kung sino si Hananaya sa si Safira? Sa aklat ng mga gawa. Puntahan natin kung bakit ando doon yung takot at panginginig. Dahil sa nakita nila, nagkaroon sila ng takot at panginginig at ang ginawa nila, sila'y sumunod to the letter of the law. To the letter of the law. Kung di ako magkakamali, yun ay Gawa chapter 5. Puntahan natin yung Gawa chapter 5 para maraman natin ang kwento kung anong naramdaman ng mga tao nang makita nila kung paano pinarusahan si Safira at si Hananaya nung kanilang panahon na sila po'y nag-disobey sa banal na espiritu. Ito, verse 11, chapter 5, verse 11 ng mga gawa. Chapter 5, verse 11, ito yung kwento nang makita nila na nakatayong
sinumpa si Hananaya at bumulagtang patay. Sumunod na kwento, yung kanyang asawang si Sapira, bumulagta, patay din. Kaya nang marinig ng mga tao at makita ito ng iba na kwento sa kanila, itong naramdaman ng mga tao, verse 11, at sinidlan ng malaking takot ang buong asimblya at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Natakot sila na natutuo si Amang Yahweh. Na mang oras ay pwede silang patayin ni Amang Yahweh dahil sa kanilang pag-disobedience. Sa atin, wala sa atin yung takot at panginginig. Bakit? Marami pa rin sa atin ang nagbibigay ng maraming excuse. Gumagawa tayo ng ating sour graping. Alam niyo kung ano po yung sour graping? Naghahanap tayo ng dahilan para hindi natin sisihin ang ating sarili. Para hindi tayo magkaroon ng guilt. Ayan. Sana naman, gumising po tayo pagkatapos ng aral. John chapter 15 verse 22. Yohanan chapter 15 verse 22. Ito ang sabi. John chapter 15 verse 22. Ito ang sabi. John 15:22. 15:22, sabi niya rito, kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng dahilan. Nung sabi ng rabbi, nung nangangaral ang rabbi at sinasabi niya sa mga nakikinig kung ano yung kanilang mga pagkakamali, kung ano yung kanilang mga pagkakasala, pero hindi pa rin sila nagbago. Kaya nung sabi ng rabbi, kung hindi sana ako nangaral sa kanila, ay hindi sana sila magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang, ngayon wala na kayong excuse, sabi ng rabbi. Now kung hindi nyo sana narinig ang kwento na ito, sa mga ibinibigay nating excuse, sa mga hindi pagbibigay natin ng ikapo, sa mga hindi natin pagbibigay ng ating love offering, sa hindi natin pagganap sa saloobin ng Ama, sa hindi natin pagsamba, sa hindi natin pag-attend ng kanyang mga pista, sa hindi natin pagsagot sa mga gawain. Alam niyo kung hindi nyo sana narinig ang kwento, may excuse sana tayo. Pero since naririnig nyo kayo ng rabbi na nagsasalita ng kanyang kwento at aral, anong sabi ng ating Rabbi Yeshua? Wala kayong excuse. Wala kayong excuse, sabi niya. Ano po? Wala po tayong excuse. Wala. Anong sabi ng rabbi? Kung hindi nyo sana narinig ang aral ko, sabi ng rabbi, wala sana kayong excuse. Sa ating panahon, kung hindi sana nagsalita ang rabbi sa atin ng ganitong aral, meron sana tayong dahilan, Pero since narinig nyo kayo ng aral ng rabbi, wala kayong excuse. Wala kayong excuse. Sumunod na kwento. Roma chapter 2 verse 1. Roma chapter 2 verse 1. Itong dagdag. Dahil dito'y wala kang madadahilan, o tao. Dahil dito, sabi niya, wala kang may dadahilan, tao. Wala kang mai-excuse. Ikaw daw na tao na nakikinig, wala ka daw may excuse. Dahil ang hatol ng Ama ay matuwid. Ibibigay niya ang pagpapala sa mga pinili at ibibigay niya ang hatol sa mga hindi gumawa. Sino ka man na humahatol, sabi sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay iyong sariling hinahatulan mo sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayunding mga bagay. Kapag tayo po nakakakita ng mali, sinasabi natin na mali. Ibig sabihin, alam natin yung mali nating gawa.
Kaya wala tayong excuse. Ha? Wala tayong excuse na pwede nating sabihin hindi mo narinig ang kwento, o pwede nating sabihin na hindi natin alam ang kautusan, hindi natin alam yung pag-imbita sa atin, hindi natin alam yung sa loobin ng Ama, hindi natin alam yung kautusan ng Ama. Wala tayong excuse. Bakit? Alam natin lahat ito. Bakit? Iniaaral ng rabay ito sa atin. Kaya anong sabi niya? Wala kang maidadahilan, tao. Wala kang excuse. Ano po? So talasasin po natin ng kwento. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, kung maapakan ng rabay niyo mga paa, tayo po'y magsabi ng outs. Matuto tayo. Alam niyo po, habang tayo po'y buhay, meron po tayong pagkakataon para itama ang ating mga mali. Alam po ninyo, hanggang ngayon sumasagi sa puso ko yung nangyari nung nakaraang araw dahil nung kami po nag-fishing muntik ng tumaob yung bangka na aming sinasakyan, hindi pa man ako nakasuot ng life jacket. Kaya sabi ko, never again nasasakay ako sa bangka na hindi mag-life jacket. At tinatanong ko asawa ko, what if tumaob yung bangka? Hindi naman ako marunong lumangoy. Hindi namatay ako. Sayang yung mga pangarap ko na hindi matutupad. Bakit? Yun ang pala yung panahon ko. Pero praise Father, hindi po nangyari. See, ito yung mga pagkakataon na imagine niyo, lumabas ako ng bahay, nagpaalam sa asawa ko na ako mangyakasama sa pag-fishing. Hindi na pala ako makakabalik ng buhay. Sino magsasabi? Ano po? Sino magsasabi na paglabas po natin ng bahay, hindi natin babalik ng buhay? Bakit? Dahil yun na yung ating kwento. Samantalang ang pagkakataon na binibigyan ng rabay is now. Yung pagkakatawag sa atin is now. Hindi po bukas. Hindi po sa susunod na mga panahon. Dahil hindi natin alam kung buhay pa tayo sa mga susunod na panahon. Sino magsasabi? Ang dami nating plano. Plano namin umuwi ng Pilipinas ng December. May ticket na kami. Pero imagine niyo kung tumob yung bangko at yun pala yung aking end of life. Paano yung planong nangyari? Paano yung pangarap namin na umuwi ng Disyembre? Mawawalan ng bulak. Bakit? Dahil sinabi ng rabay na yun na pala yung ending ng buhay ko. So makikita natin mga kapatid, alam niyo po ninyo, napakapalad po natin na makarinig ng aral. Kaya wala tayong excuse. Ilang beses ko nang tinanong yung asawa ko, anong gagawin mo darling kapag nangyari na matay ako ng Wednesday? Sabi niya, anong gagawin ko? Di iiyak, tapos mag-aasawa uli. Sabi ko, talaga lang ka. Biro niya yun sa akin, Ibig sabihin, hindi pa ako mamamatay. Pero yung puntong siya na sabi ko, mga kapatid, ang pagkakataon sa atin ay hindi pinangako ang bukas. Kung may pinapagawa sa atin ng ating Ama, gawin natin kung makakaya natin. Huwag tayong maghahanap ng dahilan. Huwag tayong maghahanap ng excuse. Hindi nagbibigay ang Ama ng gawain sa atin na hindi natin kayang gawin. Magbibigay ang Ama ng paraan para magawa natin ang kwento. Tayo ay tinawag. Hindi yung tao ang tumawag sa atin. Hindi ako yung tumatawag sa inyo. Ang salita ng Ama ang tumatawag sa inyo. Ano po? Hindi yung mga pastor natin, hindi yung mga deacon na nangangaral sa atin, hindi silang tumatawag. Ang nagpapasapuso sa amin ay ang ating rabay na ating pinagsisilbihan bilang ating punong pastol. Ano po? Sumusunod lamang kami doon sa ating punong pastol. Now, depende sa atin na nakikinig kung tayo ay mga mabubuting lingkod. Sumunod na kwento, Exodus chapter 4. Siguro sa mga women's ministry, maalala nyo kung sinong kwento dito sa Exodus chapter 4. Ayan. Sinagot agad ng asawa ko. Meron ding lingkod ng Ama na nang tinawag siya, marami na siyang kwento. Actually, dahil dito pinagtangkan siyang patayin ng Ama. Bakit? Sa kanyang pagtalikod din sana. Ayaw niyang pumunta. Kaya nga papatayin sana nga siya ng Amang Yahweh. Nag-intervene nga lang yung kanyang asawang si Sipora. Moses chapter 4. Ito ang sabi dito sa chapter 4, sinugo ni Moses. Chapter 4 verse 1. At si Moses ay sumagot at nagsabi, datapwat narito, hindi nila ako paniniwala. Anong sabi naman niya? Moses, sabi niya, pumunta ka sa Ehipto. Sabihin mo,
na inutusan ka ni Amang Yahweh at kailangan mong ialis ang aking bayan, Israel, sa bansang Ehipto. Anong sabi ni Moses? Hindi po nila ako paniniwalaan. No, mag-uutos ba si Amang Yahweh sa kwentong hindi maniniwala yung tao sa iyo? Magpapagawa ba si Amang Yahweh ng kwento na hindi mangyayari? Alam natin, natotoo si Amang Yahweh, lahat ng kanyang sinalita ay nagkakatotoo. Tayong nagbibigay ng doubt sa ating sarili, gumagawa tayo ng dahilan para tayo'y umiwas sa isang kwento. Bakit? One, ayaw natin. Bakit ayaw natin? May iniisip tayo na dahilan kung bakit ayaw natin. Iniisip natin uli-uli. Ano? Ang ating kakayahan. Kaya ba ng ating sarili? O yung ating pamilya na may iwanan natin? O yung aking mga anak? Alam po ninyo, kung si Amang Yahweh ang ating manunubos at tagapagligtas, kung ikaw ay uutusan sa isang bagay, hindi ba si Amang Yahweh ang magpo-provide doon sa pamilyang iiwanan mo? Bakit ka natatakot? Maaaring hindi ka nananampalataya na si Amang Yahweh ay kayang magbigay ng mga pagpapalang kakailanganin ng pamilya mo. Hanggat hindi po natin ito nauunawaan, tayo po'y maghahanap ng dahilan. Ganitong ginawa ni Moses, sabi niya, sapagkat kanilang sasabihin si Yahweh hindi nagpakita sa iyo. At sinabi ni Amang Yahweh sa kanya, ano yung nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. Nung ginawa ni Amang Yahweh, ihagis mo sa lupa ang tungkod para maging ahas. Bakit ginawa ito ng Amang Yahweh? Para patunayan kay Moses na kapag may sinabi si Amang Yahweh, ito yung magkakatotoo. Nakita ni Moses na ang kanyang tungkod ay naging ahas. Sumunod na pinagawa, ipasok mo yung kamay sa loob ng iyong dibdib. Ipinasok, nang inilabas, naging, nangyari sa kanyang kamay, may naging ketong. At nang ipinasok niya uli, bumalik yung kanyang normal na kamay. Pero hindi pa natapos yung kwento. Ang huling kwento ni Moses na dahilan, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong magsalita. Exodus chapter 4 verse 10. At sinabi ni Moses kay Amang Yahweh, Amang Yahweh, ako'y hindi markit mangusap. Kahit ng panahong nakaraan, kahit mula na magsalita kasing lingkod, sapagkat ako'y timi sa pangungusap at umid sa dila. May kliyan dila ko. Pautal-utal ako magsalita. Nung sabi ni Amang Yahweh, bakit? Sino bang gumawa ng dila ng tao? So, ginawa lahat ni Moses mga bagay na ito. Bakit? Para umiwas siya doon sa ipinapagawa ng Ama. Tayo din kaya ay katulad ni Moses na naghahanap ng kwento para iwasan na gawin ng kalooban ng Ama, iwasan ang kanyang kautusan dahil meron tayong kwento? What is your excuse? Ano ang ating dahilan, mga kapatid, para hindi gawin ang kalooban ng Ama? Alam niyo po ba ang nangyari dito sa verse 24? Verse 24. At nangyari sa dakong panuluyan na sinalubong ni Amang Yahweh si Moses at at pinagsikapang patayin. Ito yung sinabi ko sa inyo. Papatayin sana ni Amang Yahweh si Moses. Bakit niya papatayin? Dahil sa pag-iiwas ni Moses sa gawaing ibibigay ng Ama sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi tayo pakikinabangan ni Amang Yahweh, it's time for us para matulog. Bakit? Wala nang pakinabang si Amang Yahweh. Anong dahilan bakit tayo nabubuhay sa lupa? Dahil may pakinabang tayo kay Amang Yahweh sa pagtupad ng kanyang gawa. Kung wala na tayong pakinabang, bakit pa tayo nabubuhay sa lupa? Ganito mangyayari sana kay Moses. Bakit? Wala siyang pakinabang kay Moses. Inuutusan niya pero ayaw naman ni Moses. Papatayin sana siya ng Amang Yahweh. Nag-intervene nga lamang ang kanyang asawa. Sa verse 25. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, Father, forbid, na kung tayo man ay tinawag sa isang gawain, kapag narinig natin ang kwento ng mga salita ng Ama, gawin po natin. Nang may kusang loob, hindi yung napipilitan, hindi yung maghahanap tayo ng paraan o excuse.
Isaiah 6:5. Isaiah 6 now. Sino ba si Isaiah? Isang marubdob na propeta, tama? Now, alam niyo po ba na si Isaiah din ay may kahilingan o may dahilan bago siya tinawag? Isaiah chapter 6 verse 5, sabi niya, sapagkat nang magkagayoy sinabi ko sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak. Bakit? Sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, si Yahweh ng mga hukbo. Ang excuse ni Isaiah, siya ay makasalanan. Siya ay nabubuhay sa gitna ng mga makasalanan. Hindi siya marunong mangusap. Pero nung ginawa niya mang Yahweh sa verse 6, nag-utos siya ng isang anghel at naglagay ng baga sa bibig ni Hezekiah. Naglagay siya ng baga sa bibig ni Isaiah para limpyuhin ang pananalita ni Isaiah upang siya makapangusap ng salita ni Amang Yahweh. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung may mga pangangailangan po tayo sa gawain ibinigay ng Ama sa atin, si Amang Yahweh po magpo-provide. May kukumpara ko sa ating panahon. Nung tayo po ay magsisimula pa lamang sa ating asemblya, wala po tayong kapera-pera sa asemblya. Nagsimula tayong 2018. Saan tayo nagsimula? Sa kubo-kubo po ni Pastor Abong, sa tabi po ng kanyang bahay. Doon po tayo nagsimula sa kubo-kubo. Wala tayong lupang pagtatirahan ng kapilya, wala tayong ni kusing na hawak para magpasimula ng kapilya. Then sumunod na kwento, nagpatayo sa kamanggaan. Ganon din yung kwento, nagsimula sila saan? Sa ilalim ng punong mangga. Ano po? So makikita natin ang kwento ng ating pananampalataya. Kung si Amang Yahweh po ang nagbigay ng gawain, siya rin na magpo-provide. Alam niyo, ang hiniling ko nang tayo po'y manungkulan, magsimulang manungkulan, magbigay siya ng pondo at magpadala siya ng mga tao, ng mga ngalaga at mga ngasiwa sa kanyang asemblya. Yun ang hiniling ko. Pondo at mga taong mga ngalaga at magpapasimula ng asemblya. Ibinigay ba ng Ama? Yes. Ilan ang kapilya po natin na napatayo? Dinalongan, Kamanggaan, Amlan, Bais, saka Davao. 6. Ano po? So makikita natin ang kwento na kung si Amang Yahweh po ang nagtawag, may pagpapala. Ano? Sumunod na kwento. Chapter 7. Chapter 7. Unang Timoteo chapter 4 verse 12. Unang Timoteo chapter 4 verse 12. Ito'y kwento ni Saulo nang utusan naman niya si Timoteo. Si Timoteo binata pa ng utusan ni Saulo na maging pastor. Nang ordinahan siya ni Saulo, bata pa po si Timoteo. Binatang gulang. Mga early 20s. Early 20s po si Timoteo ang aking pangunawa. Unang Timoteo chapter 4 verse 12. Unang Timoteo chapter 4 verse 12. Ang problema po ni Timoteo, yung kanyang batang gulang. Pero nung sabi ni Saulo sa kanya, chapter 4 verse 12, sabi niya, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Huwag mong ipahintulot na hamakin ka, na kapag nangangaral ka at nangangaral ka sa mga matatanda, huwag mong ipahintulot. Huwag kang pumayag na hamakin kanila na sabihin, napakabata mo para mangaral sa mga matatanda. Sabi ni Saulo, huwag mong hahayaan. Big sabihin maging bold ka. Maging bold ka sa pangangaral. Baka matatanda yung mga napapangaralan mo. Sabi niya, huwag mong hahayaan na hahamakin yung pagkabata mo. Bakit? Pinili ka ng Ama. Pinili kita para maging lingkod, sabi ni Saulo. Pag pinili siya ni Saulo, sinong pumili kay Timoteo na ibinigay sa bibig ni Saulo? Pinili siya ng rabay. Pinili siya ng rabay. Bakit? Dahil ibinigay niya kay Saulo ang pagpipili at napili niya si Timoteo. Kaya sabi ni Saulo, huwag mong ipahintulot, sabi niya, na hamakin ang iyong kabataan.
kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. Huwag mong hamakin, huwag mong hahayaan, huwag mong ipapahintulot na may magsabi sa'yo, napakabata mo para mangaral. Ano po? Sumunod na kwento. Judges chapter 6. Sa mga women's ministry siguro maaalala nila ito na may kwento rin dito na pinili siya pero marami din siyang alibay. Sino to, darling? Si Joshua? Judges nga paano magiging Joshua yung Judges? Pag Joshua. Pag Judges, sino? Chapter 6. Si Gideon. Alam nyo nang pinili si Gideon para pangunahan na mamuno sa bayang Israel para gapiin ng mga Filisteo. Anong sabi ni Gideon? Chapter 6 verse 15. Ito ang sabi ni Gideon. At sinabi ni Gideon kay Amang Yahweh, Amang Yahweh, sabi niya, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito, ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases at ako ang pinakamaliit sa bahay, sambahayan ng aking ama. Bakit akong pipiliin mo? Sabi niya, akong pinakamahirap. Parang ako din, nung ako'y pinili na pamunuan ng kanyang asimblea, sabi ko, Mang Yahweh, mahirap ako. Alam mong mahirap ako. Sabi ko, paano ko to pamumunuan? Chapter 6, verse 15. Ganon din si Gideon. Akong pinakamahirap at pinakamaliit sa aming angkan. Bakit ako yung mamimili? Nung nangyari ba na pinamunuan ni Gideon? Yes, nagtagumpay si Gideon. Bakit? Si Amang Yahweh ang pumili. Makikita natin, tayo magbibigay ng excuse. Pero si Amang Yahweh napili, siya magbibigay ng paraan. If Father Yahweh choose you, then there is always a way. Dahil ang pagpapala ni Amang Yahweh ay ibinigay para sa iyo. Huwag mong huwag mong sabihin na ito, Amang Yahweh, ibigay mo na lang sa iba. Huwag tayong maging gaya ni Moses. Anong sabi ni Moses? Amang Yahweh, ibigay mo na lang sa iba. Bakit ako pinipili mo? Ibigay mo na lang sa iba. Kaya nga, muntik na siyang patayin dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Kaya makikita natin, mga kapatid ko. Now, hanggang dumating yung punto na tayo po ay matututo sa aral, hindi po mangyayari sa atin yung mga bagay na pinapangarap natin. Magkakaroon tayo ng excuse sa ating sarili. Dahil kung tayo po ay matututo sa salita ng Ama, ito po ang sabi ng ating raway sa John chapter 15 verse 5. Kapag tayo na po ay solido sa aral, pag tayo na po ay well-versed na sa mga salita ng Ama, kung kilala na natin kung sino si Amang Yahweh, kung sino yung nagbibigay ng pagpapala sa atin, kapag tayo na po ay true and true, kapag inamin na po natin sa ating sarili na si Amang Yahweh nagbibigay ng ating pagpapala, si Amang Yahweh nagbibigay ng ating buhay, saka pa lang po natin maunawaan yung salita na ipinapangaral sa atin. John chapter 15 verse 5, sabi ng rabay, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Now, pag hindi natin naunawaan ang kwento ng verse 5, then maghahanap tayo ng excuse. Kung tayo yung sanga, therefore, tayo ay mamumunga. Magagawa natin ang lahat ng mga bagay dahil tayo ay nakakabit sa puno na ito yung rabay. Kaya sabi na dito, ako ang puno ng ubas, sabi ng rabay, kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin, ako'y nananatili sa kanya. At siyang nagbubunga ng marami. Bakit? Sapagkat kung ako'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ibig sabihin, habang kayo'y nakakabit sa akin, lahat ay inyong magagawa. Kaya kung tayo pinananampalataya sa ating rabay at ito'y pinaniniwalaan po natin, then lahat ng bagay ay magagawa natin. Lahat ng ating mga pangangailangan, ang ating rabay magbibigay. Pero kung tayo po ay takot,
na iwanan ng mga bagay na iniisip natin na responsibilidad natin. Iniisip natin na baka may mangyaring masama. Iniisip natin na hindi mangyayari yung ating iniisip. Iniisip natin na baka ganito, baka ganoon. Hindi pa po natin kilala si Amang Yahweh. Hindi pa po tayo sapat na nananampalataya sa ating Rabay. Bakit? Meron tayong inhibitions. Meron tayong pasubali. Meron tayong takot sa sarili. Meron tayong mga dahilan. At hindi po tayo mauubusan ng kwento na idadahilan hanggat hindi po natin nauunawaan ng kwento ng ating pananampalataya sa Rabay. Ano po? Pangalawang Korinto chapter 3 verse 5. Ito ang salita ni Saulo. Pangalawang Korinto chapter 3 verse 5. Pangalawang Korinto chapter 3 verse 5. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili. Ito yung sabi ni Saulo. Sabi ni Saulo, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili. Bigyan, hindi kami nagmamayabang, sabi ni Saulo. Hindi namin sinasabi na kami nakaabot na sa kasukdulan, sabi ni Saulo. Pero sabi ni Saulo, hindi sa kami sapat na sa aming sarili upang isipin ng anuman ay mula sa ganang aming sarili. Kundi ang aming kasapatan ay mula sa Ama. Ang reason being kaya kami ganito, anong tawag dito? Katiwala sa aming mga sarili, sabi niya dahil umaasa kami na si Amang Yahweh ang aming tagapagbigay. Yun ang sinasabi ni Saul. Hindi sa kami ay nagmamayabang. Hindi sa ibig sabihin na magagawa namin ng lahat. Hindi namin sinasabi na wala kaming pangangailangan. May pangangailangan kami. Yun ang sinasabi ni Saulo. May pangangailangan kami. May mga pagkukulang kami. Pero nananampalataya kami na sa gawaing ibinigay sa amin, magagawa namin at mangyayari mga bagay na gusto namin gawin. Bakit? Dahil ang aming sinasampalatayanan ay ibibigay ni Amang Yahweh aming mga pangangailangan. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Bakit? Dahil ang banal na espiritu ay nasa amin. Yun ang sinasabi ni Saulo. Kaya walang takot si Saulo na nangaral. Hindi siya takot iwanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya takot na gawin ang mga bagay na pinapagawa ng Rabay. Bakit? Nananampalataya siya, naiingatan siya ng Rabay. Kung wala siyang makain, alam ni Saulo, pakakainin din siya ng Rabay at the end of the day. Wala siyang mapagkukunan, alam ni Saulo, at the end of the day, magpapadala ang Rabay ng kanyang mapagkukuhanan. Bakit? Ganun ang pananampalataya ni Saulo. Pero until then sa atin, hindi po natin magagawa. Bakit? Dahil maghahanap tayo ng excuse. Dahil hindi pa natin ganun katiwala ang ating pananampalataya sa ating Rabay. Hindi pa po tayo true and true sa pananampalataya. Marami tayong mga excuses. Ano po? Sumunod na kwento. Unang Juan chapter 4 verse 4. 1 John chapter 4 verse 4. 1 John chapter 4 verse 4. Kayo'y sa Ama, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Now, ang ibig sabihin ni John, kayo ba'y takot sa sanlibutan? Kayo ba'y takot na kayo mawalan ng pangangailangan? Kayo ba'y takot na iwanan ng inyong mga mahal sa buhay? Kayo ba'y takot sa lahat ng mga bagay? Ang sabi ng ating Apostol John, dinaig ninyo ang sanlibutan. Bakit? Ang nasa inyo ay mas may makapangyarihan kaysa sa sanlibutan. Anong ibig sabihin ni Saulo? Nang tayo po'y tawagin sa pagkakapili, nasa atin daw po ang banal na espiritu. Nasa atin si Amang Yahweh. Pero bakit ang dami nating excuse? Yun ang tinatanong ni Saulo, tinatanong ni John, tinatanong ng Rabay, bakit ang dami niyong excuse? Bakit ang dami nating excuse? Dahil kulang pa tayo sa pananampalataya? Probably. Maaari. Kaya marami tayong excuse. Hebrew chapter 13. I pray na ganito yung mangyari sa atin.
Hebrew chapter 13. Dahil alam niyo ang pangarap ko, dumami ang ating mga pastors, ang ating mga deacon, kung pwede nga lang lahat ay maging mga deacon, maging mga pastors para mangaral ang salita ng ating Ama. Bakit hindi? Dahil hindi naman akong tumatawag eh. Hindi naman ako yung nagtatawag. Ang rabay, ang hinihiling ko sa rabay, magpadala siya ng maraming mga mangangaral, maraming mga pundo para sa kanyang gawain. Yun ang aking hinihingi bilang kanyang lingkod. Kaya kapag tinawag kayo ng rabay, abay sumagot sana kayo mga kapatid. Hindi ko kaya mag-isa ang gawain ito. Ang rabay ang magbibigay sa akin ng ating mga pangangailangan. Huwag kayong matakot. Dahil kung kayo po ay nasa pagtitiwala ng rabay, ito dapat ang ating masaisip. Hebrew 13 verse 20. Sabi niya, ngayon ang Ama ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Sa makatwid bagay, ang manunubos nating si Rabbi Yeshua ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Naniniwala daw ba tayo na nabuhay na maguli ang Rabay dahil sa kapangyarihan ng ating Amang Yahweh? Yes. Itataas kong kamay ko, 2 kamay. Ganon din siguro kayo, naniniwala kayo na binuhay ng Ama ang ating Rabbi Yeshua mula sa patay. Therefore, kung nananampalataya tayo ng ating Rabbi ngayon ay nasa kanang bahagi ng Ama at siya ay nasa paraiso ng Ama at yun ay pinangako sa atin balang araw. Therefore, anong sabi ni Saulo? Verse 21, pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Now, sabi niya, gawin niyo sana ang kanyang kalooban. Dahil pinili din kayo. Katulad ng pagkakapili sa ating rabay bilang kanyang bugtong na anak na mamatay sa tulos at maging tagapagligtas ng lahat. Nagawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya. Pag tinawag tayo, ibig sabihin tayo po'y nakalulugod sa paningin ng Ama. Huwag nating gayahin. Yung mga tao na tinawag doon sa handaan na walang pumunta, nagbigay ng maraming excuse. Sabi niya, nagawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. So makikita po natin na ang rabay po ay namimili sa atin para gawin niyang lingkod. Kaya sana po, pagkatapos po nating marinig ang aral na ito ng rabay, ano man po yung ating mga excuse, isasantabi natin. Hilingin natin sa Ama. Ano man po yung ating mga agam-agam, hilingin natin sa rabay. Bakit? Si Amang Yahweh ang tumatawag sa atin, ang rabay ang nagtatawag sa atin, therefore si rabay din ang magbibigay ng ating mga pangangailangan kung may pangangailangan tayo sa mga gawaing ibibigay niya sa atin. Ganitong ginawa ko ng aking panahon. I pray na matuto kayo. Hindi ko sinasabi ito para ipagyabang. Sinasabi ko ito para kayo ay matuto sa mga naranasan ko din nung tawagin din ako na maging lingkod ng rabay. Ganun sa atin din. Lahat tayo ay tinawag para gawin ang kanyang kalooban. Wala tayong excuse. Wala tayong excuse. Efeso chapter 3 verse 20. Efeso chapter 3 verse 20. Ito pang masasabi natin pag nasa atin ang totoong pananampalataya at wala tayong takot na gawin ang kalooban ng ating rabay. Efeso chapter 3 verse 20. Ito ang sabi. At sa Kanya, meaning sa ating rabay, na nagbibigay ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa ating rabay daw na tumawag, siya daw magbibigay ng lubhang sagana. Lubhang sagana meaning sobra-sobra sa lahat ng ating mga hinihingi o iniisip. Kaya kung ang iniisip po natin ay kulang tayo sa pangunawa, ibibigay ng rabay. Kung ating iniisip ay kulang tayo sa anumang mga bagay, ibibigay ng rabay. Kung tayo man po iniisip na natatakot tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak, hilingin po natin sa rabay. Tayo may pananampalataya para at nananampalataya sa rabay kung hindi natin pwedeng hingin sa Kanya
ang ating mga pangangailangan. Siya ang nagtawag, siya magpo-provide. Lagi nating isipin mga kapatid, He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nagtawag sa atin. Siya rin ang magbibigay ng dahilan, paraan, o way, o daan para maganap natin ang tungkuling ibinigay sa atin. Siya po ang nagtawag sa atin, kaya siya din yung magtatapos ng gawaing ibibigay sa atin. Ang tanging kailangan lang po natin kung tayo po'y tinawag, the willingness, yung kusang loob na ganapin ang kanyang kalooban. No po, yung kagustuhan po natin na mapaglingkuran ng ating rabay. Huling talata na po natin, Pilipos chapter 2 verse 13. Pilipos chapter 2 verse 13. Pilipos chapter 2 verse 13. Sabi po niya, sapagkat ang Ama ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Para saan? Ayon sa kanyang kalooban. Ang Ama daw ang gumagawa sa atin. Siya ang tumawag sa atin, din siya din ang gumagawa sa pagnanasa natin na gawin ang kanyang kalooban. Ulitin ko, sa pagnanasa natin, yung kusa nating loob na gustong gawin ang ipinapagawa sa atin. Pero kung tayo po ay maghahanap ng excuse, yung pagpapala po ay ililipat sa iba at baka hindi na bumalik ulit yung pagpapala na iyon sa atin. Huwag naman sana. Ano po? I pray mga kapatid na narinig po natin ang kwento ng Rabay. And I pray, wala tayong excuse sa pagganap sa kanyang kalooban. Kung tayo ay tinawag po para gawin ang kanyang kalooban, huwag po nating kalilimutang magsamba. Huwag po nating kalilimutang magbigay ng ating ikapo. Huwag po nating kalilimutang magbigay ng ating love offering. Huwag po nating kalilimutan ng kanyang mga pista. Huwag po nating kalilimutang tumulong sa mga nangangailangan. At higit sa lahat, pag tayo po'y tinawag sa gawain, maging handa po tayo. Itong dahilan kung bakit tayo nag-aaral para ihanda tayo ng Rabay sa kanyang gawain sa pagkakapili sa atin. And I pray na pag dumating ang araw na iyon bilang inyong kapatid sa pananampalataya, tayo po sana'y magkaroon ng kusang loob na gawin ang kalooban ng ating Ama at ng ating Rabay para sa ikaluluwalhati ng kanilang dakilang pangalan. At tayo din naman, at the end of the day, ay matawag tayong tunay at tapat na lingkod sa mabubuting gawa. Hallelujah. Salamat po mga kapatid. Ito po ang aral ng ating Rabay. And I pray na tayo po ay natutunan. Kaya kapatid ko, ang tanong ko sa iyo, what is your excuse? Anong yung dahilan? I pray, kung ano man po ito, ito'y sabihin mo sa Rabay. Ihiling mo sa ating Amang Yahweh kung ano yung dahilan mo. At humiling ka ng pagpapala na tanggalin ang agam-agam sa iyong sarili, na gawin ang kanyang kalooban, at humingi ka, kapatid ko, ng pagpapala sa ating Ama at sa ating Rabay Yeshua na tumawag sa iyo bilang kanyang lingkod. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang aral ng ating Rabay, and I pray na tayo po may natutunan. Hallelujah. Salamat po and Shabbat Shalom. Hallelujah. Hallelujah.